Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Sa video na ito guys, makikinig na ng salita ng Diyos na ihatid ko sa inyo mismo tungkol sa Panginoon, turuan nyo kaming manalangin. Na mababasa natin sa Lucas 11:1-4. Itong sitwasyon na ito guys ay kasama ng mga alagad na Panginoong Hesus, at ang Panginoong Hesus ay nanalangin. Ngunit nagpaturo ang mga alagad na Panginoong Hesus na manalangin. Sa bumensahe na yan guys, panoorin nyo ito. Mayong gabi isa tanan. Ang atong topic ngayon, yung atong tema sa buwan na ito, Panginoon, turuan nyo kaming manalangin. Na mababasa sa Lucas 11:1-4. Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niyang manalangin, sinabi sa kanya na isa sa mga alagad niya, Panginoon, turuan niyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa mga alagad niya. Sinabi ni Jesus sa kanila, kapag nanalangin kayo, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula na ang inyong pagkahari. Bigyan niyo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan sapagkat napatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso. At patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan sapagkat napatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso. So mag-pray tayo. Lord, salamat sa gabi nito sa iyong pag-aaral, Lord, naway tumingin mo sa aming puso at isipan ang mga salita na ay matutunan sa iyong salita na tungkol sa tinulong panalangin ng Panginoong Jesus. Na may apply namin ito sa aming buhay at may share din namin sa ibang tao. In Jesus' name, Amen. So sa ating introduction, nakita ng mga alagad ni Jesus na ang Panginoong Jesus ay nanalangin. Pagkatapos manalangin ng Panginoong Jesus, lumapit ang mga alagad ng Panginoong Jesus at humingi sila ng isa lang. Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. 3 taon kasama ng mga alagad ang Panginoong Jesus. Nakita ng mga alagad ang mga himala, nagawa ng Panginoong Jesus ang mga sermon ng Panginoong Jesus at kapalayas ng mga demonyo. Pero ang mga panalangin ang gusto nilang matutunan. Bakit? Kasi gusto ng mga alagad, kasi nakita ng mga alagad na doon nagagaling ang kapangyarihan at kapayapaan ng Panginoong Jesus. Kung gusto natin ng buhay na katulad ng Panginoong Jesus, matuto tayo manalangin gaya ng Panginoong Jesus. Point number 1, ang puso ng nanalangin. Verse 1. Turuan niyo po kaming manalangin. Letter A. Inamin nilang hindi nila alam. Hindi nagkunwaring prayer warrior, humility muna bago matuto. Kung gusto natin matutong manalangin, huwag tayo magkunwaring prayer warrior. Kailangan natin magpakumbaba para matuto tayong manalangin. Aminin natin, hindi natin alam ang manalangin. Lagi natin alalahanin na kailangan natin magpakumbaba sa panalangin. Letter B, gusto nilang matuto sa model. Tulad ng ginawa ni Juan, ang panalangin ay matutunan sa panonood at pagsunod, hindi sa libro lamang. Kung gusto natin matuto sa panalangin, kailangan natin ng role model sa panalangin na magtuturo sa atin ng panalangin na ating panonoorin at susundin na hindi natin natutunan sa mga libro. Alam natin mga kapatid na may malibig tayong instructional books tungkol sa panalangin. Okay yun mga kapatid, walang mali doon. Kung gusto mo ng instructional books tungkol sa panalangin, kailangan mo pa rin may magtuturo sa iyo.
Halimbawa, ang sabi ng libro ay manalangin ng nakatira pa. Paano ba magtira pa? Ang magpatira pa ay nakatapa. So nakatapa, meron nakadapa na ganun, meron nakaganyan. So depende yan sa inyong conviction. O sabihin mo na langin ng nakataas ang kamay. So paano ba magtaas ng kamay? Pagsuko o pagsuko na may kasamang pagsamba. So iba pala taas ng kamay. Basta Pastor Ante mag-benediction, may taas ng kamay. So iba nakaganyan, iba nakaganon. So depende yan sa gusto natin. Pero ako nakaganon. Dahil ang pagtaas ng ating kamay is humbling ourselves before God at isusuko natin sa Panginoong Diyos ang lahat. Application, ang unang hakbang sa buhay panalangin ay aminin natin sa Panginoong Diyos na di natin alam ang manalangin ng tama. Turuan mo ko. Point 2, ang katuruan ng panalangin. Verse 2 to 4. Sinabi ni Jesus sa kanila, kapag nanalangin kayo, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula na ang inyong paghahari. Verse 3. Bigyan niyo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin at huwag niyo kaming hayaang matukso. Ang Panginoong Jesus ay hindi lang nabigay ng mahabang panalangin. Nigyan ng Panginoong Jesus ng panangkas sa limang bahagi. Nadaan natin sa acronym na A, K, P, and H. Letter A, adoration o pagsamba. Verse 2 to A. Ama, sabahin nawa kayo ng mga tao. Sa ating panalangin sa ating Panginoong Diyos, kailangan natin sambahin ang Panginoong Diyos. Kailangan natin magsimula sa Panginoong Diyos, hindi sa problema natin. Ama. Ang ibig sabihin ng Ama ay may relasyon tayo sa Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang ating Ama at tayo ay Kanyang mga anak. Sambahin nawa ay ibig sabihin ay may respeto tayo sa Panginoong Diyos. Dapat natin respetuhin natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Diyos na Siya ay makapangyarihan sa lahat. Bago tayo humingi sa Panginoong Diyos, sambahin muna natin ang Panginoong Diyos, kilalanin natin ang Panginoong Diyos kung sino Siya, bago natin hingin sa Panginoong Diyos ang kailangan natin. Letter K, kaharian or kingdom. Verse 2b. Naway magsimula na ang inyong paghahari. Ang ibig sabihin ay pagsuko natin ng ating kalooban sa Panginoong Diyos. Sa ating panalangin ay kailangan isuko natin ang kalooban sa Panginoong Diyos. Sabihin sa Panginoong Diyos na mangyari ang kanyang kalooban sa ating buhay. Sa ating pamilya, sa probinsya ng Bohol, huwag nating sabihin sa Panginoon Diyos, gawin niya ang ating kalooban, kundi gawin natin ang kalooban ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Letter P, provision o pang-araw-araw. Verse 3. Bigyan niyo kami ng pagkain sa araw-araw. Dumipende tayo sa Panginoon Diyos araw-araw sa ating buhay. Hindi tinuro na may panalangin para sa isang taon. Araw-araw tayo mas sa Panginoon Diyos, magtiwala at magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos araw-araw sa ating buhay. Nadaan natin sa ating panalangin, maging specific tayo sa paghingi sa Panginoon Diyos o maging smart tayo sa paghingi sa Panginoon Diyos. So wala na yung smart na tinuro ni Pastor Hunter sa Sunday School. So ating i-reviewin. Pero hindi ko i-explain isa-isa kasi tatagal tayo dito. So letter S, specific o tiyak.
hindi malabo, dapat malinaw talaga kung ano ang kailangan natin. Letter M, measurable o nasusukat. Nakikita natin kung sumasagot ang Panginoon Diyos sa ating panalangin. Letter A, attainable o maabot. Realistic at ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Letter R, relevant o may kinalaman. Dapat align sa Panginoong Diyos. And letter T, time-bound o may takdang panahon. Bigay ng Panginoong Diyos araw-araw, umasa tayo sa Panginoong Diyos araw-araw. Letter P, pardon of kapatawad, verse 4a. Patawarin niyo kami sapagkat pinapatawad din namin ang mga nagkakasala sa amin. Merong dalawang direksyon dito. Humingi tayo ng tawad at patawad din tayo. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon Diyos na patawad. Yan sa Panginoon Diyos na patawad kung galit tayo sa ating kapatid. Ban yun sa ating panalangin. So, kaya mo patawad yung panalangin, may harang. Hindi mo sasagot yung ating panalangin. Alahanin natin ang sabi sa Biblia, kung ayaw natin mapatawad, ay hindi din tayo patawarin ng Panginoong Diyos. Kung gusto natin masagot ang ating panalangin, kailangan natin magpatawad. Letter H, health or protection, verse 4b. Huwag niyo kaming hayaang matukso. Amin natin sa Panginoon Diyos na mahina tayo. Hingin natin sa Panginoon Diyos ang gabay at lakas para hindi tayo mahulog sa tukso. Sapagkat marami na tukso sa mundo natin ngayon, kaya kailangan magbantay tayo sa panalangin. Ang produkto ng panalangin. Pag sinunod natin ang modelo ng Panginoong Jesus, lalabas ang tamang focus. Diyos muna bago problema. Letter B, tamang puso, mapagpapakumbaba at mapagpatawad. Letter C, tamang pag-asa, umasa sa Diyos araw-araw, hindi sarili. And conclusion, hindi sinabi pa yung Jesus na bigkasin natin ito ng letra por letra. Di ba alam natin ito pala, simba tayo lagi binibigkas yung Ama namin sumasalangit ka, sabahin nawa ang ngalan mo. So dinaloob mo dito sa lupa, pareho sa langit. So yung ulit. So nitiro na pa yung Jesus na pagkisin natin letra por letra. Sabi ng Panginoong Jesus, ganito ang sabihin ninyo. Ibig sabihin, ganito ang puso, ganito ang situation. Ang mga alagad ng Panginoong Jesus ay 3 taon nilang kasama ang Panginoong Jesus. Pero sinabi pa rin nilang, turuan mo kami. Ibig sabihin, lifelong student tayo sa panalangin. Tanong, kung marinig tayo ng mga alagad ngayon ng Panginoong Jesus, ang prayer mo ngayon, sabihin ba nila, gayon din ang tinuro ng Panginoong Jesus. And challenge, ang susi ng Lucas 11:1-4 ay tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus ng panalangin na simple. Doon tayo at diretso at relational. Hindi speech contest sa Panginoon. So let's pray. Lord, salamat sa amin sa tutunan ngayong gabi sa tinulong panalangin ng Panginoong Jesus. Naway may apply namin ito sa aming buhay, share sa 8 at itong panalangin ito ay gawin namin pattern para sa aming panalangin araw-araw sa inyo at matapad ang sagot ninyo sa aming panalangin araw-araw sa aming buhay. In Jesus' name, Amen.